King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 541. Kinuha. Vanish. Q. Ang alon ng mga baging ay nakakuha ng walang laman na hangin. Ang mga dalubhasa ng tatlong sekta ay nanunood ng nakabuka ang mga bibig. Patay na katahimikan. Maging ang mga sovereign ay nakaumbok ang kanilang mga eyeballs. Nagkaroon ng usapan ang lahat makalipas ang ilang sandali. Ano ang nangyayari? Bakit nawala ang patak na iyon ng Origin Life Force? May problema ba sa Spatial Splitting Array? Nagkaroon ng kaguluhan habang nagtatanong ang lahat kung bakit nawala ang patak ng Origin Life Force, ngunit ang tatlong Void God Realms at Grandmaster Yin Kong ay nakatitiyak na ito ay matagumpay na naipadala. Sa sandaling iyon, naningkit ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong. Sa pag-iisip ng mabuti, ang patak ng Origin Life Force ay nawala ng walang anumang bakas. Kung ililipat man lang, makikita man lang nila kung saan napunta, pero nawala na lang. Hindi pwede. Makakaapekto ba sa espasyo ang bloodline ng brat na iyon? Nagkatinginan ang tatlong Void God Realms. Sa sandaling ito, ang mga puso ng mga dalubhasa ay hindi magawang kumalma. Masyadong nakakamangha ang kanilang nasaksihan. Si Yeonyo at ang iba pang core disciples na dating lumaban kay Zhao Feng ay hindi makapaniwala. Gumamit si Zhao Feng ng mga nakamamanghang bloodline technique noong nakaraan, ngunit mayroon silang katulad na mga kasanayan sa kanilang sariling mga sekta. Ngunit ang paggawa ng isang item ay mawala sa manipis na hangin. Sa loob ng mahiwagang kanyan. Nawala. Halos lumuwa ang mga mata ng Skeletal Division Leader. Well, magkakaroon sila kung mayroon itong eyeballs. Ang Purple Saint Partial Spirit ay halos nanigas. Lumutang si Zhao Feng sa himpapawid habang umiikot ang maliit na whirlpool sa kanyang kaliwang mata. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, isang patak ng Origin Life Force ang lumulutang sa hangin. Ngayon lang, nagulat si Zhao Feng. Kung hindi dahil sa pagbagsak ng Origin Life Force sa dimensyon ng kaliwang mata niya, maghay-hinala pa siyang aksidente iyon. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap niya mismo. Ang patak ng Origin Life Force ay kinuha ng God's Spiritual Eye. Ang pagkuha na ito ay katulad ng pagdaraan sa kalawakan, tulad ng kung paano makapasok ang maliit na pas ang magnanakaw sa interspatial ring ng isang tao, ngunit ang bagong kapangyarihan ng bloodline ni Zhao Feng ay mas hindi kapanipaniwala. Maaari niyang kunin ang anumang bagay sa paningin at ilipat ito sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Master, baka aksidente lang iyon. Subukan natin ang isa pa. Iminungkahi ni Grandmaster Yin Kong. Siya ay may sariling mga hula sa kanyang puso at nais na kumpirmahin ang mga ito. Sige. Ang Saint Monant Goddess ay tumango. Kahit papaano ang dagat ng mga baging ay mayroon pa ring kalamangan sa ngayon, at si Zhao Feng ay walang anumang mga hayop na nasa ilalim ng kanyang kontrol sa sandaling ito. Ipadala. Binuksan ni Grandmaster Yin Kong at ng iba pang mga Array Master ang Spatial Splitting Array, at nabuo ang mahinang silver hole. Inilagay ni Grandmaster Yin Kong ang susunod na pagbagsak. Ipapadala ko ang Origin Life Force diretso sa Vine King. Ngumisi si Grandmaster Yin Kong. Sa huling ilang beses, ipinadala niya ang patak ng Origin Life Force sa gitna ng dagat ng mga baging. Sa pagkakataong ito, ipapadala niya ito sa diretso sa katawan ng hari ng baging, ngunit ang hirap niyan ay higit sa 10 beses na mas malaki. Sa sandaling ipinadala niya ito, ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong ay kuminang ng isang misteryosong pilak. Shua! Tagumpay! Isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Grandmaster Yin Kong. Marahil siya lamang, na dalubhasa sa mga spatial array, ang maaaring magpadala ng isang item sa isang partikular na lokasyon. Sa loob ng mahiwagang kanyan. Darating na naman. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Ang kanyang God's Spiritual Eye ay ganap na nakalock sa lugar kung saan naroon ang hari ng baging. Ang pangalawa ay nagkaroon ng kaguluhan sa kalawakan, naramdaman niya ito. Sa pagkakataong ito, ang patak ng Origin Life Force ay direktang lalabas sa loob ng katawan ng hari ng baging, ibig sabihin, sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay maa-absorb ng Demonic Hellvine King. Hindi ito maramdaman ng Skeletal Division Leader, ngunit nakita ito ng Purple Saint Partial Spirit. Gago. Mawala.
Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay muling itinulak sa limitasyon nito nang lumitaw ang isang maliit na whirlpool kung saan naroon ang spatial disturbance. Sa sandaling iyon, tila baluktot ang espasyo. Shua! Naabsorb ang patak ng Origin Life Force, at nawala ito. Ang demonic Hellvine King ay galit na galit pa ring winawagayway ang mga baging nito, ngunit wala itong naramdaman. Para bang ang patak ng Origin Life Force ay hindi kailanman lumitaw sa unang lugar. Kasabay nito, Shua! Ang pangalawang patak ng Origin Life Force ay lumabas sa sukat ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Hihihi! Magandang trabaho, Zhao Fang. Ang tanging nakakita sa buong proseso ay ang Purple Saint Partial Spirit. Kahit ang tatlong Void God Realms ay hindi ito naramdaman. Hindi dahil sa hindi malakas ang kanilang mga pandama, kaya lang umasa lamang sila sa imahe upang makita ang sitwasyon. Hindi sila makakita sa loob ng katawan ng Haring Baging. Grandmaster Yin Kong, anong nangyari? Tumingin ang Saint Tita Mon Goddess kay Grandmaster Yin Kong na may nakakunot na kilay. Bakit walang reaksyon mula sa Origin Life Force? Nataranta ang lahat. Nakita nilang ipinadala ni Grandmaster Yin Kong ang drop ng Origin Life Force sa array. My Lord, matagumpay kong naipadala ang patak ng Origin Life Force sa katawan ng Hari ng Baging, ngunit gumamit si Zhao Fang ng ilang uri ng spatial na kapangyarihan upang alisin ito. Puno ng pait ang mukha ni Grandmaster Yin Kong. Kinuha. Napasigaw ang lahat ng mga eksperto. Sa sandaling ito, maging ang tatlong Void God Realm Kings ay naghihintay ng paliwanag ni Grandmaster Yin Kong. Sa tingin ko ang bloodline ni Zhao Fang ay naglalaman ng ilang uri ng spatial na kakayahan na maaaring maglipat ng mga item mula sa isang dimensyon patungo sa isa pa. Ang teorya sa likod nito ay katulad ng aking spatial splitting array, ngunit ang kanyang kakayahan ay mas kakaiba. Huminga ng malalim si Grandmaster Yin Kong. Ang kanyang patuloy na paliwanag ay may kinalaman sa mga batas ng kalawakan, kaya't ang tatlong Void God Realms at isang maliit na sovereigns lamang ang makakaunawa. Kaya ganyan yan. Kung si Zhao Fang ay may ganoong uri ng bloodline, mas nakakatakot siya kaysa sa inaakala natin. Bulong ng Saint Antmon Goddess. Maaaring siya ay isang inapo ng isa sa mga God-Eye. Tanong ng isang tao sa karamihan. Kahit na ang tatlong sekta ay mayroon pa ring kalamangan, pakiramdam nila ay natalo sila, at karamihan sa mga tao ay hahanap ng dahilan kapag sila ay natalo. Descendant of a God-Eye. Imposible. Wala sa 8 Great God-Eyes ang may ganoong kakayahan. Agad na umiling si Grandmaster Yin Kong, at hindi siya pinagdudahan ng tatlong Void God Realms. Malinaw na medyo alam ni Grandmaster Yin Kong ang tungkol sa 8 Great God-Eyes at ang kanilang mga kakayahan. Sige, tigilan mo na ang paghula. Pagkatapos ng lahat, si Grandmaster Yin Kong ay nauugnay sa isa sa 8 Great God-Eyes, ang Spatial God's Eye. Ang Saint Tiamon Goddess ay tumigil sa paghula ng karamihan. Ang tatlong Void God Realms ay nakipag-usap kay Grandmaster Yin Kong. May iba pang paraan. Maaari naming ipadala ang Origin Life Force sa loob ng mahabang panahon. Iminungkahi ni Grandmaster Yin Kong. 2 patak na lang ang natitira. Ang Saint Antmon Goddess ay tumanggo. Sa misteryosong kanyan, pagkaraan ng 2 mapanganib na sandali, si Zhao Fang ay nabalot ng malamig na pawis at puno ng pananabik. Weng! Biglang sumulpat ang life force sa lugar sa paligid ng demonic Hellvine King, na agad na hinigop ng Vine King. Sa pagkakataong ito, ang life force ay ipinadala sa isang tuloy-tuloy na proseso sa halip na isang solong instant. Well, hindi sila tanga. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Ang God Spiritual Eye ay maaari lamang mag-lock sa isang item sa isang pagkakataon, at sa tuwing gagamitin ang kakayahang iyon, maraming enerhiya ng bloodline ni Zhao Fang ang mauubos. Ang nakaraang 2 beses lamang ay gumugol na ng 30% ng enerhiya ni Zhao Fang. Ito ay mas nakakapagod kaysa sa Eye of Heaven. Nadama ni Zhao Fang na walang magawa laban sa patuloy na prosesong ito. Zhao Fang, hindi na ito mahahadlangan ng Ghost Corp's Cursed Array. Sumigaw ang Skeletal Division Leader habang tumataas ang pressure. Sa kabilang panig, sa kapangyarihan ng Origin Life Force, unti-unting tumataas ang lakas ng Hari ng Baging. Lumawak na ito sa 5 o 6 na milya habang pinipigilan din ang Ghost Corp's Cursed Array.
Kapag ang Ghost Corps Cursed Array ay ganap na naghiwalay, si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay hindi mapipigilan ang dagat ng mga baging kahit na sila ay magsama. Hahaha. Wala nang magagawa ang brat na iyon ngayon. Ang kanyang mga hayop ay patay na lahat. Ang mga eksperto ng tatlong sekta ay nagsiwalat ng isang ngiti. Si Zhao Feng ay tila talagang nahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang wind lightning technique ay nalabanan ng mga baging sa isang tiyak na antas, at wala na siyang mga hayop na makokontrol. Unti-unting tumataas ang lakas ng Vine King, at papalapit na ito sa Origin Core Realm. Sa bawat segundong lumilipas, mas maraming panganib ang kinakaharap ng mga guho. 100 na lang ang natitira. Bulong ni Zhao Feng. Shua. Sa isang iglap, nawala si Zhao Feng. Zhao Feng, bakit ka tumatakas? Sigaw ng Skeletal Division Leader. Shu. Sa isang segundo lang, dumaong si Zhao Feng sa Tao-Earing Trio. Tao, bakit hindi ka nakikipaglaban sa mga baging? Kahit puntahan mo ako, walang kwenta. Napaungol ang Tao-Earing Trio. Brother Tree, sabay tayong lumaban. Ang tagumpay o pagkatalo ay magpapasya sa susunod na sandali. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, isang surge of eye bloodline power ay nagmula sa kanyang God's spiritual eye at nakalok sa demonic Hellvine King. Zhao Feng. Baka gusto mo. Tumalon ang puso ng Skeletal Division Leader, at nagkaroon ito ng mga hula. Masyadong baliw si Zhao Feng. Skeletal Division Leader, kaunti pa, tagalan mo pa ng kaunti. Tumanggaw si Zhao Feng. Susubukan niya sana ang pamamaraang iyon, ngunit hindi sapat ang sarili niya lamang. Gayunpaman, kung tumulong ang Tao-Earing Trio, mayroon siyang 80% na pagkakataong magtagumpay. King of Gods, Kabanata 542. Demonic Hellvine Seed. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay naging dahilan upang kutsain siya ng mga nanonood na eksperto. Naubusan na ba ng pakulo ang batang iyon? Hihihi, hindi na magtatagal ang Ghost Corps Cursed Array na iyon, at kapag naabot na ng Vine King ang Origin Core Realm, ang dagat ng mga baging ay lalaganap ng higit sa 10 milya. Sa kanilang mga mata, tila inamin ni Zhao Feng ang pagkatalo at sumuko sa Ghost Corps Cursed Array. Gayunpaman, nang mapunta si Zhao Feng sa Tao-Earing Trio, nagbago ang mga ekspresyon ni Lu Tianyi, Ye Yanyu, Zhuang Warner, Qi Gui, at ng iba pa. Sariwa pa rin sa kanilang isipan ang imahe ni Zhao Feng at ng Tao-Earing Trio na nagsasama noon. Ang figure ni Zhao Feng ay napakaliit kumpara sa Tao-Earing Trio. Tao, ano ang gusto mong gawin ko? Ang Tao-Earing Trio ay hindi nang ahas na maliitin ang kabataang ito. Walang gaanong oras. Kailangan kong gamitin muli ang iyong Wood Spirit Essence Soul para talunin ang hari ng baging. Ang boses ni Zhao Feng ay apurahan. Hindi na napigilan ng Skeletal Division Leader ang mga baging ng mas matagal. Kapag ang Ghost Corps Cursed Array ay nasira, ang Vine King ay lalampas sa Origin Core Realm, pagkatapos ay walang makakapigil sa dagat ng mga baging. Zhao Feng, 10 paghinga lang ang kaya ko. Tumunog ang gulat na boses ng Skeletal Division Leader. 10 hininga. Nanginig ang puso ni Zhao Feng, at nakaramdam din ng pressure ang Purple Saint Partial Spirit. 10 hininga na lang ang natitira kay Zhao Feng para gawin ang kailangan niya. Pagsamahin. Ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at napuno ang hangin. Weng. Isang kurso ng purong enerhiya ang dumaan mula sa mga sanga sa ibaba patungo sa kaluluwa ni Zhao Feng. Kumabog ang puso ni Zhao Feng nang muling lumitaw ang komportableng sensasyon. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay maihahambing sa Origin Core Realm, at sa Wood Spirit Essence Soul, ang kanyang lakas ay ganap na umabot sa antas ng isang sovereign. Higit pa rito, sa ilalim ng estadong ito, ang mga pandaman ni Zhao Feng ay tumaas hanggang sa kanilang pinakamataas. Ang mga dating hindi maintindihan na layunin ay madali nang naiintindihan. Ho! Sa sandaling iyon, si Zhao Feng at ang Tao-Earing Trio ay tila naging sentro ng mundo habang ang Heaven Earth Yuan Qi ay bumuhos sa kanila. Ang kapangyarihan ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa isang True Lord rank. Origin Core Realm Intent. Ang Skeletal Division Leader at ang Purple Saint Partial Spirit ay parehong nagulat.
Sa ganitong estado, ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Fang ay ganap na maihahambing sa isang sovereign, at ang antas ng kanyang layunin ay maihahambing din sa Origin Core Realm. Ang lahat ng ito ay dahil sa Touring Triao. Pinahintulutan nito ang lakas ni Zhao Fang na tumaas ng kalahating antas ng napakabilis. I freeze. Ang asol na buhok ni Zhao Fang ay umihip sa hangin habang ang nanginginig sa lupa na pinagmumulan ng lakas ng enerhiya ng kaisipan ay dumapo sa hari ng ubas. Umungol ang haring baging habang nanigas ang napakalaking katawan nito. Gusto ba niya? Ang puso ng Purple Saint Partial Spirit ay kumikilos. Sa labas ng mundo, nakita ng mga eksperto ng tatlong sekta ang kanyang layunin. Mukhang ang target niya talaga ay ang Vine King. Ang katawan ng haring puno ng ubas ay napakalaki, at ang kapangyarihan nitong labanan ay napakalapit sa isang soberano. Kahit na ang isang tunay na soberano ay hindi maaaring patayin ito. Ang daming napag-usapan. Sa loob ng imahe, ang katawan ng hari ng baging ay nanigas, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang magpumiglas. Sandali, malamang na ayaw patayin ni Zhao Fang ang hari ng baging. Gusto ba niya? Nanginginig ang puso ng mga nakakaunawa. Kaya ganyan yan. Naningkit ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong. Tiyak na ayaw ni Zhao Fang na patayin ang hari ng baging. Hindi iyon makatotohanan. Higit pa rito, hindi man lang magamit ni Zhao Fang ang Jade Dragon Protection sa lugar na iyon dahil masyadong mahina ang butas. Hihihi, gusto ni Zhao Fang na kontrolin ang hari ng baging. Ang pagtawa ng Saint Montita Goddess ay nagpalabas sa kanilang pagkatulala. Nakita lahat ng tatlong Void God Realm Kings ang layunin ni Zhao Fang. Hihihi, hindi maliit ang ambisyon ng brat na ito. Wala nang halimaw na natitira upang kontrolin, kaya ngayon ay pinupuntirya niya ang hari ng baging. Mapaglarong sabi ng Golden Skeleton. Ang lakas ng hari ng baging ay napakalapit sa isang soberano. Ang isa ay kailangang magkaroon ng lakas ng kaluluwa ng hindi bababa sa isang soberano upang kontrolin ito. Dagdag pa sa katotohanan na ang hari ng baging ay napakalaki, maging ang Sovereign Beast Tamers ay mahihirapang paamuin ito. Nagtawanan ang tatlong Void God Realm Kings. Hindi naman sila nag-aalala. Hindi sila naniniwala na natugunan ni Zhao Fang ang pangangailangan ng pagkakaroon ng Sovereign Level Soul Strength. Ang oras ay tila napakabagal sa sandaling ito dahil ang mga kilos ng hari ng baging ay lalong tumigas, at hindi na ito gaanong nahihirapan ngayon. Isang hininga, dalawang hininga, tatlong hininga. 5 hininga. Ang mga ekspresyon ng tatlong Void God Realms ay nagbago, at ang mga puso ng mga eksperto ay nanginginig. Paano? Paano ito posible? Ang ilang mga sovereign ay nagpahayag ng hindi makapaniwalang mga tingin. Sa larawan, ang hari ng baging ay galit na lumalaki pa, makalipas ang 5 hininga, ang hari ng baging ay tila naging kalmado. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang bahagyang pagbaba ng pressure. Huminto ang hari ng baging sa pag-atake sa Ghost Corpse Cursed Array, ngunit mayroon pa ring mga baging na umaabot palabas. Sa pagitan ng mga sanga, ang ekspresyon ni Zhao Fang ay solemna. Ang isipan ng haring puno ng ubas na ito ay puno ng kaguluhan at pagkawasak. Ito ay ang reincarnation ng isang demonyo. Ang mental energy ni Zhao Fang ay nahaharap sa nakakatakot na pagtutol nang pumasok ito sa isip ng hari ng baging. Sa bawat sandali, kailangan ni Zhao Fang na ipagtanggol laban sa uhaw sa dugo at magulong aura. Ang hari ng baging ay hindi isang normal na pag-iral. Ang bawat aksyon nito ay batay lamang sa likas na hilig. Sa makatuwid, nagkaroon ng maraming pagtutol. Sa aking kasalukuyang estado, magkakaroon lang ako ng 40 hanggang 50% pagkakataon na makontrol ang isang Origin Core Realm Beast, at ang hari ng ubas ay kasing hirap. Patuloy na ipinapadala ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan sa I-Bloodline. Kahit na ano, siya ang may kalamangan sa sandaling iyon. Sa sandaling ito, medyo napatahimik ni Zhao Fang ang Vine King at nabawasan ang pressure sa Skeletal Division Leader, ngunit hindi niya talaga makontrol ang Vine King. Eye of Heaven. Ang I-Bloodline ni Zhao Fang ay na-circulate sa maximum at umalis sa kanyang pisikal na katawan. Shua. Sa sandaling iyon, ang kamalayan ni Zhao Fang ay tumalon sa mga ulap. Isang transparent na asol na Eye of Heaven ang walang emosyong nakatingin sa lupa.
Sa ganitong estado, ang kontrol at kapangyarihan ni Zhao Fang ay umabot na sa kanilang rurok. Lumuhad. Isang nangingibabaw at malamig na boses ang dumagundong sa sukat ng kaluluwa ng Haring Baging. Huwang. Ang napakalaking katawan ng Hari ng Baging ay nanginginig, at tila lumuhad ito sa harap ng God's spiritual eye. Kaagad pagkatapos noon, ang mga baging sa loob ng 2 milya ay tila nakatanggap ng mensahe. Tumigil ang pag-atake ng Hari ng Baging, at tila naapektuhan din nito ang mga kalapit na baging. Bumaba ng kalahati ang pressure sa Skeletal Division Leader, at hindi nito maiwasang tumangala sa Eye of Heaven na may takot, pag-iingat, at kahit ilang paghanga. Siya ay nagtagumpay. Ang Purple Saint Partial Spirit at si Zhao Yufei ay tuwang-tuwa. Shua. Biglang nawala ang Eye of Heaven pagkatapos ng ilang paghinga. Hihihi, Skeletal Division Leader, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa Hari ng Baging. Tumutok sa pagsira sa mga baging malapit sa gilid. Tumawa si Zhao Fang at sinabi, dahilan upang bumalik sa realidad ang Skeletal Division Leader. Sa puntong ito ng oras, ang Hari ng Baging at lahat ng mga baging sa loob ng 2 milyang radius ay tumigil sa pag-atake. Ang mga baging sa malayo ay lumalago pa rin ng katutubo, ngunit hindi na kasing bilis ng dati. Sa sitwasyong ito, ang Ghost Corps Cursed Array ng Skeletal Division Leader ay nakapagpatatag at nagsimulang alisin ang mga baging ng mas malayo. Pagkatapos pagsamahin sa Wood Spirit Essence Soul ng To-Iring Triao, kinokontrol ni Zhao Fang ang Hari ng Baging at ilang kalapit na baging upang labanan ang iba pang mga baging. Bagamat ang Hari ng Baging ay may suporta ng patuloy na puwersa ng buhay, ito ay kinokontrol ni Zhao Fang. Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot para masunog ang incense soul sa ibang pagkakataon, ang mga baging na nasa loob ng 2 milya mula sa Hari ng Baging ay nabasag lahat sa maliliit na piraso, at ginagamit ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corps Cursed Array para alisin ang natitirang mga baging. Ang mga baging sa gilid ay walang tuloy-tuloy na suporta ng Hari ng Baging sa puwersa ng buhay, kaya mas mabagal ang kanilang paglaki. Sa hangin sa itaas ng bundok, ang mga ekspresyon ng lahat ng 3 hari ay pangit. Ang plano ng paggamit ng Demonic Hellvine King ay nabigo. Sa larawan, talagang kinokontrol ni Zhao Fang ang Hari ng Baging at pinaikot ang tubig. Hindi nagtagal, tanging ang Hari ng Baging at kaunting natitirang baging ang natira sa lugar. Bawasan ang laki ng array. Nakipagkita si Zhao Fang sa Skeletal Division Leader. Nagsimulang tumuon ang Ghost Corps Cursed Array sa Hari ng Baging, na naging sanhi ng pagkabulok nito. Zhao Fang, hindi mo makokontrol ang Hari ng Baging. Bahagyang nagulat ang Skeletal Division Leader. Naisip nitong gagawin ni Zhao Fang ang Hari ng Baging sa sarili niyang espiritual na halaman. Ang Hari ng Baging ay hindi masyadong matalino, at ito ay lubhang mapanira. Hindi rin ito madaling ganap na kontrolin. Isa pa, ang halamang iyon ay ginawa upang lumunin at sirain. Ang pinakamaliit na kawalang ingat ay magreresulta sa kapahamakan. Paliwanag ni Zhao Fang. Napakahirap na para sa kanya na kontrolin ang Hari ng Baging kahit na sa kanyang kasalukuyang pagpapalakas. Mabagal na lumipas ang oras habang patuloy na nabubulok ang katawan ng Haring Baging. Ang 15 Ghost Corpses sa hanay ay napakalapit sa pinakamataas na True Lord rank, kaya ang kapangyarihan ng kanilang sumpa ay medyo nakakatakot. Bago ito, naabsorb na nila ang life force ng ilang daang True Spirit Realm Beast, at ngayon ay nakapatay na sila ng hindi mabilang na mga baging. Bagaman mayroon lamang 15 sinumpaang bangkay ng multo, ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ay maihahambing sa 12 ng mga sinumpaang bangkay ng multo na pinagsama. Tumanggo si Zhao Fang. Pagkalipas ng isang oras, ang mga baging ay pangunahing nawasak. Ang laki ng haring puno ng ubas ay patuloy na lumiliit, at hindi nagtagal ay kumupas ang kulay. Isang matigas at mapurol na butong itim ang naiwan sa lupa kung saan dating nakatayo ang Hari ng Baging. Isa itong binhi ng Demonic Hellvine. King of Gods, Kabanata 543. Spatial Hole. Kinuha ni Zhao Fang ang Demonic Hellvine Seed na maaaring magdulot ng labis na kalituhan at pagkawasak. Parehong si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay puno ng pag-iingat sa binhing ito.
Kung itinapon ko ang binhing ito sa Azure Flower Continent at pakainin ito ng ilang araw, maaaring sirain nito ang buong kontinente. Inilagay ni Zhao Feng ang binhi sa kanyang interspatial ring. Ang eksenang ito ay malinaw na ipinakita sa pamamagitan ng imahe at nakita ng tatlong Void God Realms. Kahit sa kanila, ang halaga ng binhing iyon ay hindi nasusukat. Sa isang labanan sa pagitan ng mga sekta, ang binhing iyon ay maaaring masira ang balanse at ibalik ang tubig. Hihihi, ang binhi ng demonic Hellvine na iyon ay nakuha ni Saint Monant Goddess ng may matinding pagsisikap, at ngayon ito ay nasa kamay ng isang langgam. May palabas na dapat panoorin ngayon. Ang gininto ang kalansay at ang demonyong Panginoon ay nagkatinginan ng buong galak. Sa Tianlu Islands, ang tatlong sekta ay nag-agawan sa isa't isa. Bagamat nagsama-sama sila upang harapin ang mga tagalabas, nagkaroon pa rin ng mga sagupaan sa pagitan ng bawat isa. Sa nakalipas na ilang libong taon, palaging may kalamangan ang Pure Moon Spiritual Sect. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ay halos hindi sila malabanan ng Moon Demon Palace at Blackcliff Palace. Matapos ang lahat ng nangyari, halatang masaya ang gininto ang kalansay at ang Panginoon ng demonyo nang makitang naghihirap ang Saint Moon Tita Goddess. Grandmaster Yin Kong, patatagin ang espasyong ito. Gaano man kalaki ang presyo, bibihagan ng Pure Moon Spiritual Sect si Zhao Feng. Lumitaw ang lamig sa mukha ng Saint Monant Goddess. Isang lamig at isang malakas na presyon ang pumuno sa hangin sa loob ng 1,000 milya. Ang lahat ng mga eksperto mula sa tatlong sekta ay nadama na ang kanilang mga pag-iisip ay nagsisimulang mag-freeze. Kayong dalawa, huwag kayong uupo dyan. Tulungan akong patatagin ang espasyo at pigilan ang pag-aayos ng butas. Nakatingin ang kanyang mga mata sa dalawa pang Void God Realms. Kasabay nito, sa loob ng Purple Saint Ruins, nililinis ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader ang gulo. Pagkatapos ng labanan na iyon ngayon, ang lahat ng mga array ng pag-aayos ay nasira. Sabi ng Skeletal Division Leader. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay ang pagbuo ng mga array ng pag-aayos. Kung maaayos nila ang lahat ng mga butas, ang posibilidad ng tatlong sekta na umatake sa mga guho ay kapansin-pansing bababa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zhao Feng ang tatlong malalakas na aura na damaloy sa mahiwagang kanyan mula sa isang napakalayong lugar. Ang tatlong aura na ito ay nagpabigat sa kaluluwa ni Zhao Feng. Nagsimulang manginig ang isipan ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader. Pakiramdam nila ay napakaliit sa harap ng mga aura na ito. Zhao Feng, sinusubukan ng tatlong Void God Realms na pigilan ang pag-aayos ng butas na ito. Talagang sinusubukan nilang palawakin ito. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog. Tatlong Void God Realms. Nadama ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader na kung sino man sa mga aura na iyon ang bumaba dito sa personal. Sila ay papatayin kaagad. Kaya iyon ay isang aura ng isang Void God Realm. Masyadong nakakatakot. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Kahit ang Patriarch noon ay hindi pa ganoon kalakas. Nanginig ang katawan at kaluluwa ng Skeletal Division Leader. Bumagsak ang puso nilang dalawa. Nawala ang saya ng tagumpay. Hindi man lang maintindihan ni Zhao Feng kung anong uri ng pag-iral ang kinakalaban nila. Huwag kang mag-alala, ang Purple Saint Ruins ay napakalayo sa Tianlu Islands. Ang tatlong iyon ay gumagamit lamang ng kapangyarihan ng isang spatial array para ipadala ang kanilang mga aura dito, at ang array ay hindi makayanan ang buong kapangyarihan ng isang Void God Realm. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at sinabing. Nang marinig iyon, nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Kung talagang haharap sila sa isang Void God Realm, maging ang Heavenly Yuan Clan, Mystic Ice Palace, at ang kumpanya ay wala sa harap ng isa. Zhao Feng. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit sa isang solemne na tono. Gawin mo ang iyong makakaya. Kahit na makapasok ang mga eksperto sa Void God Realm, maaari kong sirain ang mga guho sa isang pag-iisip at paalisan kayo ni Yufei bago ko ito gawin. Kahit na ang tatlong Void God Realms na iyon ay may tig 10,000 lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na lumapit ng personal. Naiintindihan ko. Medyo mas ligtas ang pakiramdam ni Zhao Feng at hinangaan niya ang Purple Saint Partial Spirit. Nabigo man sila, mayroon siyang landas ng pag-urong.
Hindi papayag ang Purple Saint Partial Spirit na mapahamak ang kanyang tagapagmana, at hindi niya iiwan ang mga guho sa isang grupo ng mga bandido. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader na i-construct ang repair arrays. Ipinagpatuloy din nila ang pagpino sa mga isinumpang multo bangkay. Ang hanay ng pag-aayos ay upang pigilan ang tatlong Void God Realms na mas lalong sirain ang butas. Nagsama-sama sina Zhao Feng at ang matayog na puno na si Yao upang kontrolin ang sunod-sunod na sangkawan ng mga halimaw at pilitin silang tumulong. Ang lakas ng Eye of Heaven ay napakahusay, kaya hindi mahirap para dito na kontrolin ang ilang daang True Spirit Realms ng sabay-sabay. Kung ikukumpara sa lahat, simple lang ang gawain ni Zhao Feng. Kailangan lang niyang paminsan-minsang gamitin ang Eye of Heaven para kontrolin ang ilang mga hayop at hanapin ang mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa mga guho. Sa anumang oras na natitira, uupo siya sa Towering Trio at mauunawaan ang kanyang mga diskarte. Sa nakaraang labanan, tumaas ang linya ng dugo at lakas ni Zhao Feng, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay maihahambing na ngayon sa isang soberano, at sa tulong ng matayog na puno na Yao, ang kanyang pangunawa sa langit at lupa ay mas malakas kaysa dati. Umikot ang Heaven Earth Yuan Qi sa paligid ni Zhao Feng na para bang siya ang sentro ng mundo. Sa sandaling ito, nagsimulang hawakan ni Zhao Feng ang antas ng layunin ng isang soberano, at ang bilis ng kanyang paglilinang ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa Azure Flower Continent. Nararamdaman ng Purple Saint Partial Spirit ang pagtaas ng cultivation ni Zhao Feng. Isa sa kalikasan. Biglang naalala ni Zhao Feng ang isang pamilyar na layunin na ninakaw niya kay Xin Wuang. Ang mahiwagang layunin ni Xin Wuang mula noon ay katulad ng sa isang sovereign. Karaniwan, ito ay isang pinasimpleng bersyon ng layunin ng isang soberano. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na huminga ng malalim. Nangangahulugan ba ito na matagal nang natutunan ni Xin Wuang kung paano maabot ang Origin Core Realm? Kung iyon ang kaso, kung gayon si Xin Wuang ay makakalusot sa Origin Core Realm nang walang katapusan ng mas madali kaysa sa iba. Anong uri ng sikreto mayroon si Xin Wuang? Likas na naramdaman ni Zhao Feng na hindi pangkaraniwan para kay Xin Wuang ang hindi nakabalik mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Noon, tina-target ni Xin Wuang ang Heaven's Legacy Inheritance mula pa sa simula, at tila mas alam niya ito kaysa sa iba. Habang si Zhao Feng ay may librerag oras para magtanim, ang Skeletal Division Leader at maging ang maliit na pasang magnanakaw ay abala. Kinailangan ng Skeletal Division Leader na kontrolin ang hanay ng pag-aayos at pinuhin ang mga isinumpang bangkay ng multo, habang pinangangasiwaan ng maliit na pasang magnanakaw ang proseso. Mayroon lamang itong kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng mga hayop at turuan silang gumawa ng ilang mga gawain. Sa kasalukuyan, ang plano ng 100 Corps ay napakahalaga. Maaari nitong mapataas ng husto ang ating lakas para sa labanan. Sinabi ni Zhao Feng sa Purple Saint Partial Spirit at hindi nagtagal ay nagpa siya ang huli na pansamantalang ihihinto ni Zhao Yufei ang pagpino sa mga guho upang siya ang pumalit sa trabaho ng Skeletal Division Leader sa pamamahala ng array. Bagamat wala siyang alam tungkol sa array, tinulungan siya ng Purple Saint Partial Spirit. Nangangahulugan iyon na maaaring gugulin ng Skeletal Division Leader ang lahat ng oras nito sa pagpino sa mga isinumpang bangkay ng multo. Mabagal na lumipas ang oras, at unti-unting dumami ang mga bangkay ng multo. 15, 16, 17, 20. Ang mga pangunahing materyales ay ang mga bangkay ng multo mula sa 100 Graves Forbidden Ground, na siyang pinagmulan ng sumpa. Sa kabilang panig, ginagamit ng tatlong Void God Realms ang kanilang kapangyarihan para salakayin ang butas, ngunit patuloy itong inaayos ng repair array. Umupo si Zhao Feng sa Towering Trio at pumasok sa isang estado ng pag-unawa. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano sa paligid ng mga guho. Ang kailangan lang niyang gawin ay paminsan-minsang gamitin ang Eye of Heaven para kontrolin ang ilang mga hayop para tumulong sa mahirap na paggawa. Ang lakas ng aking kaluluwa ay ganap na maihahambing sa isang sovereign, at naabot na nito ang threshold ng layunin sa antas ng Origin Core Realm. Kapag naabot ko ang pinakamataas na True Lord rank, maaabot ko ang kalahating hakbang na Origin Core Realm sa isang hakbang lang. Ginugol ni Zhao Feng ang karamihan sa kanyang mga pagsisikap sa pag-unawa, at hindi nagtagal,
Lumipas ang isang buwan. Sa puntong ito, ang Skeletal Division Leader ay nakapagpino na ng 10 pang isinumpang bangkay ng multo, na sumama sa kabuoang 25 isang quarter ng plano. Sa 10 dagdag na bangkay na ito, ang lakas ng hanay ay tataas ng husto. Kahit na ang normal na half-step na Origin Core Realms ay hindi makakaligtas. Nagtiwala ang Skeletal Division Leader. Sa hangin sa itaas ng bundok, mas kumpleto at malakas ang aura ng Spatial Splitting Array. Isang malabong pilak na butas ang lumitaw sa gitna ng hanay na parang pasukan sa isang kuweba. Master, ang Spatial Hole ay naging matatag. Maaari tayong magpadala ng isang grupo ng mga tao sa Purple Saint Ruins, ngunit maaari lamang kaming magpadala sa isang maliit na Origin Core Realm, at ang kabuuang bilang ng mga tao ay limitado. Ang bahagyang pagod na boses ni Grandmaster Yin Kong ay tumunog, at ang mga mata ng 3 Void God Realms ay kumislap nang nagsimula silang mag-usap sa isa't isa. Magpadala ng isang malakas na sovereign isa na madaling makadurog ng ilang normal na sovereign. Iminungkahi ng Golden Skeleton. Hihihi, tama. Bagamat ang ibang skeleton na iyon ay nasa Origin Core Realm din, ito ay napakahina. Dinilaan ng demonyong Panginoon ang kanyang mga labi. Ang Blackcliff Palace at ang Moon Demon Palace ay parehong nagrekomenda ng sarili nilang mga eksperto sa Origin Core Realm, dahil ang paglalakbay na ito ay maaaring mga hulugan na maaari nilang makuha ang pinakamaraming benepisyo. Master, hayaan mo na ako. Grand Elder, sapat na ako para alagaan ang asol na buhok at balangkas na iyon. Nagsalita ang ilang soberano sa ibaba. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang off. Sa katunayan, ang lakas ng isang sovereign mula sa isang 2-star sect ay mas malaki kaysa sa isa mula sa Azure Flower Continent, at lahat ng sovereigns dito ay naniniwala na maaari nilang patayin ang ilang sovereigns kung sila ay kasing mahina ng Skeletal Division Leader. King of Gods, Kabanata 544. Elder Shui yun. Lahat ng 3 sekta ay nagrekomenda ng kanilang sariling mga soberano. Parehong nasa isip na ng Golden Skeleton at ng Demonyong Panginoon ang kanilang mga pagpipilian. Wala tayong nakuhang resulta na gusto natin kanina. Ang unang team na ipapadala natin ay dapat na makayanan ang kanilang kinatatayuan kapag sila ay nasa mga guho. Ang mga mata ng Saint Monant Goddess ay inilibot ang paningin sa karamihan. Naninindigan sila. Nagsimulang mag-isip ang 2 pang eksperto sa Void God Realm. Panindigan ang kanilang paninindigan na hindi naman kailangan ang kanilang battle power na maging pinakamalakas. Mayroong maraming mga kadahilanan na nakakaapekto sa pangkalahatang lakas ng isang grupo. Katalinuhan, kapangyarihan, pamamahala, at iba pa. Martial Auntie, ipaubaya mo sa akin ang misyon. Biglang sumigaw ang isang medyo mataba na kabataan na ang cultivation ay umabot na sa Origin Core Realm. Ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba. Si Lutiay ni iyon. Maraming tao ang nagpahayag ng maingat na mga ekspresyon nang mapansin nila si Lutiay ni. Bagamat kaka-rating lang niya sa Origin Core Realm, ang teknik na nililinang niya ay mas malakas kaysa sa iba at, tila, nagawa na niyang lumaban sa sovereigns noong nasa half-step na Origin Core Realm pa lang siya. Pagkatapos niyang maging isang soberano mismo, natalo niya ang maraming soberano ng mas lumang henerasyon. Walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan sa labanan. Siya ay tinuruan ng isang Void God Realm, at magkakaroon siya ng malalakas na hidden card. Tiaini. Dama po ang tingin ng Saint Montita Goddess kay Lutiaini at mahina siyang ngumiti habang umiiling. Hindi ako nagdududa sa iyong lakas, ngunit hindi ikaw ang pinakaangkop na tao para tumayo sa iyong kinatatayuan. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggihan niya si Lutiaini. Kahit ayaw niya, hindi niya mababago ang desisyon niya. Mukhang nakapili na ang Saint Monant Goddess. Nagkatinginan ang Golden Skeleton at ang Demonyong Panginoon, at habang iniisip nila, ang tingin ng Saint Monant Goddess ay damapo sa isang kalmadong babaeng nakaasol. Elder Shui yun. Ang babaeng nakaasol ay kalmado at maganda. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng isang sanggol at puti ng nyebe. Para bang hindi siya galing sa mundo ng mga tao. Agad na napalingon sa kanya ang mga mata ng lahat, at hindi maitago ng maraming lalaki ang liwanag na dumaan sa kanilang mga mata. Siya ay talagang isang kagandahan. Siya.
Ang iba pang dalawang Void God Realm Kings ay kumunat ang kanilang mga kilay, ngunit naunawaan nila ito pagkatapos na pag-isipan ito ng mabuti. Si Elder Shuiyon ay isang sikat na manggagamot sa Tianlu Islands. Mukhang nakatapos na ang pangkat ni Elder Shuiyon ng ilang antas-anim na mapanganib na misyon na walang nasawi, na sinira ang isang 10,000 taong record. Nag-usap ang mga tao, at marami sa kanila ang naguguluhan dahil si Elder Shuiyon ay isang manggagamot lamang at ang unang grupo ay dapat magkaroon ng isang taong may mahusay na lakas sa pakikipaglaban. Hindi siya masamang pumili. Hindi siya tinanggihan ng dalawa pang Void God Realms. Ayon sa plano ng Saint Monant Goddess, ang unang grupo ay kailangang manindigan, kaya ito ay tumutok sa katatagan. Dalubhasa si Elder Shuiyon sa pagpapagaling at pamamahala sa kanyang mga tao. Sa kanyang pamumuno sa grupo, hindi magkakaroon ng maraming mga nasawi. Sa wakas ay sumang-ayon ang mga eksperto ng tatlong sekta kay Elder Shuiyon. Bukod sa kanya, 4 pang half-step na Origin Core Realms at higit sa 100 Peak True Lord ranks ang napili. Ang mga pagpipiliang ito ay malinaw na napagkasundoan lamang sa pamamagitan ng mainit na talakayan at kompetisyon. Sa wakas, isang grupo ng 20 ang tumayo sa harap ng spatial hole at naghintay ng go signal. Sa loob ng mahiwagang kanyan, nakaupo si Zhao Fang sa matayog na puno ng yaw at paminsan-minsan ay ginagamit ang Eye of Heaven upang siyasatin ang lugar at kontrolin ang ilang sangkawan ng hayop. Sa nakalipas na ilang araw, naiintindihan niya ang bagong kasanayan sa Eye Bloodline. Pagkuha ng mga bagay mula sa manipis na hangin. Sa madaling salita, ang paglilipat ng isang partikular na bagay sa hangin sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Sa simula, ang paggasta ng enerhiya ay medyo mabigat. Kahit na natutong kontrolin ito ng mas mahusay, nangangailangan pa rin ito ng maraming enerhiya. Sa kabutihang palad, ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Fang ay nasa antas ng isang soberano ngayon, kaya nagagamit niya ito ng maraming beses. Hindi nagtagal ay sinimulan niyang gawing perpekto ang paglipat. Shua. Sa isang pag-iisip, isang patak ng Origin Life Force ang lumitaw sa palad ni Zhao Fang. Ang mga bagay na kinuha sa sukat ng kanyang kaliwang mata ay maaari ding alisin. Shua. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye, at ang patak ng Origin Life Force ay nawala muli. Sa susunod na sandali, ang patak ay lumulutang sa himpapawid kalahating milya ang layo. Ang ganitong uri ng teleportation ay hindi matukoy. Ang dimensyon ng kaliwang mata ko ay parang transfer station. Maaari akong maglagay ng mga item dito, pagkatapos ay teleport ang mga ito sa ibang lugar. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Dahil sa ang katunayan na ang kakayahang ito ay gumugol ng maraming enerhiya, 4 o 5 beses lamang niya ito na-practice sa isang araw sa max para mapanatili ang kanyang peak form dahil hindi niya alam kung kailan muli ang tatlong sekta. Sa hapon ng isang tiyak na araw, si Zhao Fang ay malapit nang magsanay muli ng kakayahan ng teleporting item. Ang kanyang God Spiritual Eye ay biglang nakaramdam ng malakas na kaguluhan sa kalawakan na nagmumula sa gitna ng mahiwagang kanyan. Zhao Fang, mag-ingat ka. Ang tatlong sekta ay nagpapadala ng mga eksperto sa pamamagitan ng isang spatial array. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay agad na tumunog sa isipan ni Zhao Fang. Kasabay nito, ang Skeletal Division Leader, ang maliit na pas ang magnanakaw, at si Zhao Yufei ay nakatanggap ng balita, ngunit pumwesto na lang sila ng hindi nagpapanik. Weng! Isang butas ang lumitaw sa gitna ng kanyan, at isang malakas na aura na nakakagambala sa kalawakan ang Sum-Ire sa kalapit na kagubatan. Ang anumang bagay sa lugar na nasa ibaba ng Origin Core Realm ay agad na pinatay. Sunod-sunod na lumipad ang mga figure mula sa butas. 20 o higit pang mga aura ang lumitaw, na ang pinakamahina ay nasa pinakamataas na True Lord rank. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa kay Timo. Isang Sovereign, 4 na half-step Origin Core Realms, at 13 Peak True Lord ranks. Malinaw silang nakita ni Zhao Fang mula sa malayo. Ang grupo ay pinamunuan ng isang dilag na tila walang magawa at mahina. Hihihi, ang tatlong sekta ay medyo mapagbigay. Nagpapadala sa isang kagandahan. Ang Skeletal Division Leader ay lumabas mula sa 10,000 Ghost Pearl. Weng!
Ang spatial array ay nawala kaagad pagkatapos pumasok ang grupo. Iisa lang ang soberano. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay nagpakawalan ng hininga. Sa kabutihang palad, ang spatial hole ay maaari lamang magpadala ng isang sovereign sa isang pagkakataon. Elder Shuiyon, nandyan si Zhao Feng. Ang isa pang magandang babae sa grupo ay lumingon kay Zhao Feng. Mukhang pamilyar na pamilyar siya sa lugar. Oo Yanyo. Tumigil si Zhao Feng habang nakatingin sa pamilyar na figure. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay napuno ng lamig at walang ginawa upang itago ang kanyang layuning pumatay. Kung hindi dahil sa katotohanang si Zhao Feng ay may sovereign sa tabi niya, malamang na nakasuhan na siya. 3 taon na ang lumipas mula noon, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Mas malakas na siya ngayon kaysa kay Lo Tiay ni noon. Yanyo, hindi kami aatake ngayon. Ngumiti si Elder Shuiyon at nagbigay ng aura na nagpakalma kay Yanyo. Pagkatapos noon, inutusan niya ang grupo na salakayin at sirain ang malapit na repair at Yuan Chi gathering arrays. Boom! Ang mga kalapit na hanay ay lubos na nasira. Ang grupo ay napakahusay. Nagulat si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi agad sila inatake ng mga kalaban. Kailangang malaman ng isa na si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay 1 milya lamang ang layo mula kay Elder Shuiyon. Pagkatapos, inutusan ni Elder Shuiyon ang ilan sa mga eksperto na gumawa ng array. Talagang hindi nila tayo pinapansin. Bumagsak ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader. Iisa lang ang soberano ng kalaban, kaya hindi siya natakot. Zhao Feng, malamang na gusto nilang manatili dito at bumuo ng array na magkokonekta sa labas ng mundo. Sa oras na iyon, walang anumang paghihigpit sa bilang at lakas ng mga eksperto na maaari nilang ipadala. Tumunog ang apurahang boses ng Purple Saint Partial Spirit. Pumunta ka. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay sumugod sa grupo ng walang pag-aalinlangan. Elder Shuiyon, paparating na sila. Ang boses ni Yanyo ay apurahan. Humanda ka sa pakikipaglaban. Ngumiti si Elder Shuiyon. Ang kanyang kalmadong aura ay nagpabilis ng puso ng iba. Zhao Feng, iwan mo sa akin ang chicks na iyan. Sa pagkakataong ito, kontrolin mo ang Ghost Corpse Cursed Array. Ang nag-aalab na mga mata ng Skeletal Division Leader ay lumundag sa pananabik. Tumango si Zhao Feng sa kanyang ulo nang lumitaw ang isang itim na bandila sa kanyang kamay. Ho! Ang lugar sa loob ng 100 yarda ay agad na napuno ng hangin ng kamatayan nang lumitaw ang 25 sinumpaang bangkay ng multo. Hindi nagmamadaling sumulong si Zhao Feng. Dahan-dahan niyang itinulak ang array patungo sa grupo. So, sa sandaling ito, itinutok ng Skeletal Division Leader ang isang ginto at pilak na kuko kay Elder Shuiyon. Soberano laban sa soberano. Direkta ang target niya kay Elder Shuiyon. Pagkatapos nitong mahabang panahon ng pahinga, ang lakas ng Skeletal Division Leader ay nakabawi at halos kapareho ng pinakamataas na lakas nito. Ang suntok na ito lamang ay sapat na upang pumatay ng kalahating hakbang na Origin Core Realm mula sa Azure Flower Continent. Huwag mo nang isipin iyon. Si Yanyo at ang iba pang 3 half-step na Origin Core Realms ay malamig na ngumisi at haharangan na sana ito. Hayaan mo ako. Nakangiti si Elder Shuiyon habang nakataas ang kanyang puting kamay. Boom! Isang bula ng tubig ang nabuo sa kanyang kamay. Basag. Bagamat tila magaan at marupok ang bula, naglalaman ito ng siksik na kapangyarihan ng tubig at agad na nabasag sa kuko ng ginto at pilak. Ang kapangyarihan at layunin mula sa bula ay nagpatalon kay Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader sa takot. Pumunta ka. Muli namang ikan-away ni Elder Shuiyon ang kanyang kamay, at ang kupas na bula ay naging agos ng tubig na nagpalipad sa Skeletal Division Leader sa malayo.